Pasok po ba sa cyber libel yung paninira ng hindi ka pinapangalanan sa social media, pero halatang-halata naman kung sino ang tinutukoy niya. Naku, parang may related na katanungan na ganito 'no. Sa ating pagtatanghal last week ng cyber libel, again kagaya ng sinabi ko, importante pong element ng cyber libel, yun pong makilala yung tinutukoy na para bang sinisiraan 'no. So kung halimbawa may isang taong sinisiraan, alam po ng mga common friends nila o ng mga kapitbahay nila na siya talaga yung tinutukoy. Hindi po kailangan pangalanan, hindi po kailangan sabihin. Puwede pong by description or merong instance na dine-describe ang particular person at nung instance na yun ay walang pagkakamali 'no, na puwedeng matukoy na siya talaga yun. Yung pumunta sa amin last week, yung may nunal sa ilong, ganyan, oh, 'di ba? So kahit hindi pangalanan, kung merong mga indicative markers na talagang kayo yung tinutukoy 'no, na hindi mapapagkamalan ng mga common yun na kakilala, na ikaw yun, na talagang may paninira po sa inyo, definitely, definitely pasok po yan sa cyber libel na again ha, hindi po nire-require ng batas na pangalanan yung person 'no. Basta po ma-identify siya na in such a way na hindi magiging ambiguous, walang kalituan sa kahit sino man na mag-identify o kakilala niyo na, "Ah, siya yun, yung si person X yung tinutukoy ha, based sa description or based dun sa sinasabi doon sa pinost, talagang siyang-siya yun, walang iba." Kung po yan sa provisions ng cyber libel na talaga naman pong puwedeng magkaroon ng pananagutan ang nag-post niyan laban sa inyo. So ganun po yan ha, uulitin ko, hindi po kailangan, hindi po nire-require ng ating batas na pangalanan yung person 'no. Puwedeng by alias or puwedeng by description or pagbibigay ng isang senaryo na talagang walang ibang matutukoy ang ibang tao kundi ikaw or yung another person. Then pasok po yan 'no, sa requirement ng batas at sa elements ng cyber libel o cyberbullying at puwede po talagang makasuhan yung tao na gagawa po niyan sa inyo.